So yung next part na gagawin natin is pupunta tayo dito sa app.js. I-delete nyo lang yung code dito kasi lalagyan natin siya ng code natin. Ang gagawin kasi natin is i-connect natin tong register na file na to sa app.js natin. Kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi makikita sa web yung register.js natin. So dito natin siya i-configure. Now, yung first step natin is to import yung React na ginawa natin kanina doon sa register.js natin. So, ayan ngayon yung first step natin. Now, it's very important sa pagdating sa directory ng register.jsx natin. So, napaka-importante na alam nyo kung saan siya nakasave. In this case, na kay pages, tapos register.jsx. So, gagamitin kasi natin yan dito sa mismong app.js natin. Okay, yung next step will be yung importing na natin. So, i-import natin yung mismong register natin dito. So, import register, and then yung directory na tinutukoy ko kanina dito. Next ay gagawa tayo ng function. At pangalan ng function natin is function app. Okay, so yung next step is i-declare natin yung return. Then, we will have yung semicolon dito. Then, after nun, gagamit tayo ng div tag dito. And then, i-call out na natin si register dito na part. And then, yung last part, sa pinakababa, i-declare ulit natin yung export default app para accessible yung file na ito to other files inside ng project natin. Now, let's check naman kung aandar na siya sa web. So, punta lang kayo dyan, tapos terminal, new terminal. Tapos, ilalagay nyo lang npm start. Then, we will hit yung enter. Hintayin natin hanggang mag-run siya sa mismong web. Yan. Mapapansin nyo, meron tayong register, full name, yung text field or text box, and then yung button na register.